ang kanyang assigned target ayon na kay Collector Tan kahit na kinapos ng kaunti ang kanilang actual collection. Subalit napunan nila ito dahil mayroon pa silang mga collectibles sa oil taxes. Ayan na naman po, meron na naman. Kaya tiyak na hindi pa magagalaw si POB itong si Collector John Tan. Dahil magaganda ang kanyang accomplishment sa kanya nasasakupang pwesto, ay may tiwala ang kanyang BOC Commissioner Alvarez. May katabi ka lang guwapo dyan. Yan po ang konting balita mula sa Bureau of Customs mula sa Batangas. Yan, sa BOC na muna tayo. BOC, total, tatakil na natin yan, di ba? Yung congratulations sa accomplishment po ng Subic Bay Freeport na 75% po or 623 million ang kanyang koleksyon ngayong quarter na to. Yan po. Congratulations po kay District Collector Errol Albano. Yan. At saka, pasensya ay kalungkot-lungkot sana masintensyahan yung mga smugglers ng corals, di ba? Corals at mga endangered seashells natin na kukuha pala pero hindi nyo mapipigilan kasi hanap buhay ng mga kabataan at saka doon sa lugar na yon sila ang mga kabataan doon ang sumisisid no? Sumisisid dahil ang mga kabataan ay nakakatagal ng 20 minutes sa ilalim ng dagat kaysa sa mga matatanda. Kaya yan po, siyempre, naghahanap buhay yung mga kabataan, binibenta nila yan, mga corals na yan, dun sa mga dealers, sa mga nagdadala sa ibang bansa, di ba? Pinatutuyo, tapos binibenta. Nung makaipon, ilang banyo na ipon nila, yun ang nahuli ng BOC. Yan. No? Anong masasabi nyo dyan? Ay, naku. Kayo. Dahil sa kahirapan. Oo, yan. Sa kahirapan. Kayo, anong masasabi niya, Dante, ng kabalikat? Correct. Yan. Of course, Tita Remy, dahilan pa rin ang pera yan dahil sa kahirapan ng ating mamamayan. Tama. O, diba? Kayo, Sir Reggie. Ayun, so at least napatunayan po ng BOC yung kagawaran ng doon sa custom po na hindi po lahat talaga puro korupsyon. At least nagagawa po nila yung mga trabaho nila para huliin yung mga ganong naging smuggle po. Oo nga, nahuli, di ba? Pero matagal na palang ginagawa yan, di ba? Kaya ikaw, Karoli. Dito nga po, masasabi kahit pati bata, ginagamit na kasangkapan din. Kumbaga, kapit talaga sa patalim kahit yung mga endangered species na ini-export na rin. So, nangyayari, nagkakaroon ng problema sa mga kapaligiran natin. So, dapat sisihin dito, ayaw pa rin Oh, di ba? Yung sabi nga ng DNR secretary na si Ramon Tahe, kailangan daw ipagpaalam sa kanila o kaya sila mismo nakakita niyan, di ba? Mga bata nga mga bata ang sumisisid sa ilalim ng dagat. Yon. Siyempre, pagka nakakuha ng isang kilong seaweed, tapos may pera na sila, may pambili na silang bigas. O kaya yung iba, kumukuha ng mga seashells, iba yung parang horn na malalaki, tapos ang taas pala ng halaga niyan sa ibang bansa, no, di ba? Yung kaya naipon dun sa bodega nung may-ari, yan, doon nahuli, yan. Matagal na palang ginagawa yan nung 2007. Pero dahil mga endangered species po, hindi na dapat pang ilabas sa ating bansa. At saka nauubos ang laman dagat. Kaya yan po, congratulations sa mga nakahuli, pero meron daw, hindi daw nila alam mo nangyayari. Siyempre, makakaalam muna dyan yung barangay, tapos yung pulisan dyan, yung LGUs, tapos yung mayor, di ba? Yan, tapos yung superintendent, tapos yun ang DENR. Yan po. Sana ma-resolve yan. At saka yung nai-smuggle na motorbikes, mga nahuhuli ngayon, nahuhuli na ngayon, yung mga kotse, mga luxury cars na ilalabas pala, ang dami-dami na palang na smuggle sa ating bansa. Nahuli tuloy yung mga, buti na lang nahuli na yan sino yan? Alang Bigkas. Yan. Alam niya pala. Di ba?
Yan. At meron din rice smuggling sa sa Port of Batangas. Alam niyo yung mga BOC niya, sana magsipag-sipag sila. Bawas-bawasan yung mga nag-smuggle, lalo na yung mga smugglers ng sibuyas. Yung mga sibuyas natin na nagtatanim dyan sa Nueva Ecija, nawawalan tuloy, kumukonti kanilang kita dahil marami, yung kanilang sibuyas hindi na nabibili. Yung pala, nag-i-smuggle ng sibuyas dun sa Divisoria. Ang dami pong sibuyas na nagsako-sako, di ba? Yun, kaya kawawa naman yung ating farmers. Yan, hindi ba nabalitaan natin ang nakakahuli sa kanila yung past G natin noon sa Bebot Villar, yun ang nakakahuli noon. Sana ipagpatuloy ng ating mga kinaukulan para mahuli po yung mga ibang smugglers dyan. Yes. Yan, di ba? Gusto yan dito. Sabi natin yung sa Batangas naman, Walang talaga ng balita. Yan. Grabe. Pero kawawa naman yata si yung mga nakakataas yata mukhang papalitan na, di ba? Sana, di ba? Hindi, kung maganda naman ang ginagawa, hindi na sila papalitan, di ba? Yan. Congratulations po sa inyo, mga secretary ng BOC, si Sir Alvarez. No, di ba? Malakas daw po ang kapit yata sa Yan. Senado. Sino po kaya yung Senado niya? Ganyan talaga, kanya-kanyang kapit, kanya-kanyang sip-sip, kanya-kanyang Kanya-kanyang mga padrino. palinta. Sino kaya Oo, Senado di ba? yun? Kung ako lang kilala ko si Pinoy, di sisip-sip din ako, di ba? Naku, Hindi natin kilala, di ba? tama. O di ba? Kasi meron akong susumbong. Ano kaya? Sino yung isang opisyal ng gobyerno? Sino Yan, yun? mamaya. Mamaya natin yun. Ipapahula natin. Para- Pero ang papahula natin ngayon Sino? ay yung Baita. pagpatuloy natin yung pinapahulaan natin ng Sabado. Kung sino man po nakakaalam dito sa aming pahulaan ngayon, Ako, konti. bibigyan namin ng 50 pesos load. Tapos, ang tatawag po dito ay magte-text po dito sa cellphone ko. 0916-2850-559. Yan po, ang hula. Sino? Hulaan ninyo. Yung pinakamaraming, sana ba yun? Pinakakukunti. Yung pinakamaraming resolutions at mga batas na pinasok sa 15th Congress ay si Miriam Santiago. Sino naman po ang merong pinakakaunti? Pinakakaunti, yan po. Oo, di ba? Hulaan nyo na. Pinakakulat. At mag-text lang po sa akin dito sa 0916-2850-559. Hintayin po namin ang inyong kasagutan hanggang alas 2 ng hapon at meron kayong gantimpalang libreng load na Sino kaya yun? 50 pesos. Next. Ano pa? Tutuloy ko pa yun. Sino yung government official? Hindi ko sasabihin sa inyo kung Nagmahilig sa mag-blind item din, no? Kung ito, Yan. ano kami makaka-text? Sige na, sino yan? Sino? Yan. Ituloy mo, yan, naku. Maraming nabibitin, ha? Mamaya na, pahirapan namin kayo. Meron pa tayong isang pahulaan. Sige, balitang showbiz muna tayo. Okay, yes, balitang showbiz tayo. Hold your breath. Ayan, balitang Jinky Pacquiao tayo. Si Jinky Pacquiao daw tumanggi mag-guest sa show ni Ellen DeGeneres. Ayan, yung hindi ba yung sikat na talaga sa ibang bansa. Okay, ayan, inamin ngayon ng Mrs. ni Manny Pacquiao na si Jinky Pacquiao na tinorn down nito ang imbitasyon sa kanya na mag-guest sa America talk show the Ellen DeGeneres Show. Ayon kay Jinky, live daw kasi sa naturang show at hindi niya yun carry. Grabe, hindi mo maging guest. Aniya, baka raw manusbid siya kapag napasabak magsalita ng English sa talk show host na si DeGeneres. So, balik maaaring next time daw ay marito na siyang mag-guest. Mapa-live man o naka-tape lang. Samantala, inihag din ng misis ng Pound for Config na hindi na sila nagtitext sa American socialite na si Paris Hilton. Ani Jinky, nahihiya daw kasi siya na mauna mag-text kay Hilton dahil baka busy ito. Matatanda ang naging close si Paris sa mag-asawang Pacquiao matapos ang Pacquiao mostly fight kung saan nagbanding pa ang mga ito. Yan po ang balitang Jinky Pacquiao. Ayan, may tawag po tayo dito sa line 2, si Direk Joel. Hello, Sir Direk. Kumusta na po?
Correct, correct. Tama. Ayan, Direk Noel, hi, hello, love you. Ayan, go. Andito siya. Alam mo, manalala ko ng impel ng ano, Lord. Ay, sino ba yun? Sige, manghula ka. Sige, hulaan nyo. Hulaan Pero mo. lagay nyo sa cellphone kasi Mag-text hindi ka. natin bubulgar sa ano. Siyempre, baka tayo Ano, mapagalitan, no? Di ba? mapalo. Baka tayo mapalo. Hmm. Tama. Oh. Thank you sa inyo. Thank you sa mga tagapakinig natin. Sige po, one day, may mag-uusap po tayo. Sama kayo sa amin sa Mexico, Pampanga. Baka meron to tayong pupuntahang groundbreaking sa mayor po ng Mexico, Wow. ng Pampanga. Girl 16. Meron po itong itatayong isang building yata ng Guardians. Ayan, sa Greenfield Aquaculture Hydroponic Holdings, yan po. June 16 po, June 16. Text. Opo nga po, sa Webes. Webes na. May courtesy call tayo sa mayor po ng Mexico, Pampanga. Yeah. Opo. Hindi dun sa Mexico, South America. Mm. Opo. Thank you po. Yung hula ninyo, bigay nyo sa akin sa text para matitinan ko kung tama o hindi. Ayan. Thank you po, Direk I-plug mo yung Noel. program natin. I-direct mo. I-promote mo yung program natin. I-promote mo yung program natin. Okay. Sige po, thank you po sa pakikinig. Direk Noel. Yan po si Direk Noel. May programa din siya dito sa DWAD tuwing Martes po. Every Tuesday. Every Ayan. Tuesday, Kabataan at Bayan. At Bayan. iba pa yung iba pa na Yan, naman. kaaga pa yung boses. Boses ni Lollipop. Yes. Yan. Correct. Yan po. Yan, tuloy natin. Time check muna tayo. 32 minuto makaraan ng isa ng hapon. Inspirado si Tito Ren. Ano? Inspired ka tapos. Inspired daw siya kahapon. Oh, nawala na. Yan. Text messages naman po tayo ngayon. Meron po tayo dito na isang texter na ang kanya daw pong ate ay kuya ay inabandona ng employer sa India. Yan. Nasa gitnang karagatan na sila. 2 months na raw pong hindi sinuswelduhan. Siya po ay nag-text dito sa atin at na humihingi ng tulong. Ayan, kaya kinuha po natin ang kanilang recruiter para masabihan kagad ang namamahalang recruiter. Meron